Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Tamang proseso kapag hindi na-extend ang kontrata sa trabaho sa Japan. Ang Japan ay isa sa mga bansang tumatanggap ng maraming foreign workers, kabilang ang mga Pilipino. Ngunit may mga pagkakataon na ang kontrata sa trabaho ay hindi na-extend. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang malaman ang tamang proseso upang manatiling legal sa bansa at makahanap ng panibagong oportunidad. Isa sa mga karaniwang tanong ay kung saan pupunta. Diretso ba sa hollow work o may iba pang dapat unahin? Tatalakayin natin ang tamang hakbang na dapat sundin. Kalagayan kapag hindi na-extend ang kontrata. Kapag natapos ang kontrata at hindi ito na-renew, hindi ibig sabihin nito na agad kang illegal sa Japan. Kung valid pa ang iyong visa, may pagkakataon ka pang makahanap ng bagong trabaho. Gayunpaman, limitado lamang ang oras na ito. Karaniwan, may tinatawag na 3 months rule, kung saan kailangan mong magpakita na ikaw ay aktibong naghahanap ng trabaho. Kung hindi, maaaring maapektuhan ng iyong visa status. Unang hakbang, pagpunta sa immigration office. Bago pumunta sa hollow work, mas mainam na pumunta muna sa Immigration Services Agency of Japan. Layunin nito na i-report na ikaw ay wala ng trabaho. I-update ang iyong resident status, humingi ng payo kung gaano ka pa katagal pwedeng manatili. Sa ilang kaso, maaari kang bigyan ng Designated Activities Visa, job hunting, na nagbibigay ng karagdagang panahon, karaniwan 3 hanggang 6 na buwan, para makahanap ng bagong trabaho. Pangalawang hakbang, pagkuha ng dokumento mula sa dating employer. Mahalaga na kumpleto ang iyong dokumento bago maghanap ng bagong trabaho. Narito ang mga kailangan mong kunin. Risyo Kuyo, patunay ng pagtatapos ng trabaho. Certificate of Employment, Tax Certificate or Gensen Choshuyo, at records ng insurance at pension. Ang mga dokumentong ito ay mahalaga sa pag-a-apply ng trabaho at sa pagproseso sa hollow work. Pangatlong hakbang, pagpunta sa hollow work. Kapag maayos na ang iyong status, saka ka pumunta sa hollow work. Ito ang mga serbisyo na makukuha. Job matching at job listings. Tulong sa paggawa ng resume o rikikisyo at career counseling at ang posibleng unemployment benefits kung qualified. Ang hollow work ay isang government agency na tumutulong sa mga job seekers, kabilang ang mga foreign workers. Pang-apat na hakbang, pag-update sa City Hall. Mahalaga rin pumunta sa local City Hall upang i-update ang iyong status. Dito mo aasikasuhin ang health insurance, Kokumen Kenko Hoken, ang iyong pension or Nenkin, at ang iyong residence information. Ang hindi pag-update ay maaaring magdulot ng penalties o problema sa hinaharap. Ikalimang hakbang, aktibong paghahanap ng trabaho. Habang naghahanap ng trabaho, siguraduhin na ang trabaho ay naaayon sa iyong visa. Kung magpapalit ng field, kailangan ng visa change. Halimbawa, kung ang visa mo ay para sa skilled work, hindi ka basta maaaring lumipat sa ibang uri ng trabaho na hindi sakop nito. Narito ang mga dapat iwasan. Upang maiwasan ang problema sa batas, huwag magtrabaho ng iligal, huwag mag-overstay, huwag baliwalain ang immigration, at huwag maghintay ng matagal bago kumilos. Ang tamang proseso ay hindi lamang basta pagpunta sa hollow work.
Kinakailangan muna ang tamang koordinasyon sa immigration at pagkumpleto ng dokumento. Narito ang tamang pagkakasunod-sunod ng dapat mong gawin. Pumunta sa immigration, kunin ang mga dokumento, mag-register sa HelloWork, mag-update sa City Hall, at maghanap ng trabaho. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, mapapanatili mo ang iyong legal na status at mas mapapadali ang paghahanap ng bagong trabaho sa Japan. Lahat ng visa holder sa Japan, kahit permanent resident, ay sakop pa rin ng rules ng Immigration Services Agency of Japan. Pero magkakaiba ang proseso depende sa visa. Narito ang proseso ayon sa iyong visa type. Kung ikaw ay SSW, Specified Skilled Worker, ay mas flexible na system kumpara sa trainee. Kapag nawalan ka ng trabaho, pwede kang maghanap ng bagong employer. Hindi agad mawawala ang visa mo kung valid pa. Ang dapat gawin, i-report ang pagkawala ng trabaho sa Immigration Services Agency of Japan. Mag-register sa HelloWork, maghanap ng bagong company na accredited sa SSW. Ang importante, mayroon kang 3 months rule. Dapat active ka sa job hunting at kailangan same field industry. Halimbawa, caregiving or food service. Ikalawa, para naman sa training visa, Technical Intern Training or TITP. Ito ang pinaka-strict. Ang katotohanan, hindi ka basta pwedeng magpalit ng trabaho. Kailangan may valid reason. Halimbawa, abuse, bankruptcy ng company. Ang dapat mong gawin, makipag-coordinate sa supervising organization at ang sending organization. I-report sa Immigration Services Agency of Japan. Humanap ng accepting organization para sa transfer. Ang mahalaga, hindi automatic ang transfer. May approval process. Kung walang malipatan, posibleng umuwi sa Pilipinas. Para naman sa resident, long-term or spouse visa. Halimbawa, spouse of Japanese or long-term resident. Hindi restricted sa specific job. Pwede ka magtrabaho kahit anong legal na work. Ang dapat mong gawin, pwede kang dumiretso sa HelloWork. Hindi required magpa-approve ng employer sa immigration. Pero, kailangan mo pa rin i-update ang status mo kung unemployed ka. Sakop ka pa rin ng Immigration Services Agency of Japan. Kaya hindi totally walang immigration. Less lang ang restriction. Para naman sa permanent resident o yung may PR, ito ang pinakamaluwag. Pwede kahit anong trabaho. Walang restriction sa employer. Walang limit sa paglipat ng work. Ang proseso, pwede kang direkta sa HelloWork. Hindi kailangan ng visa change. Pero tandaan, hindi ibig sabihin wala ka ng connection sa immigration. Kailangan mo pa rin mag-renew ng residence card at sumunod sa batas ng Japan. Narito lamang ang final clarification. Mali para sa residente at permanent visa na walang immigration. Ang tama, lahat ay sakop ng immigration pero SSW, trainee, strict dito. Kailangan report at approval. Resident at PR, ito ay flexible. Minimal process pero may obligation pa rin. Ang proseso pagkatapos mawala ng trabaho sa Japan ay nakadepende sa uri ng visa. Ang SSW at trainee visa ay mas mahigpit na